I love you baby, Zero whispered on my ear. I love you too Zero. I replied. I waved my hand as he entered inside his car. Hinatid niya ako galing sa date namin kanina, hindi ko maitago ang kasiyahan na nararamdaman ko ngayon. Madami kaming ginawa kanina, na hindi namin nagawa noong unang naging kami. Busy kasi siya sa training sa kumpanya nila, at ako naman busy sa school. He's 4 years older than me though, but it's not a hindrance for us, because we love each other. Nakilala ko si Zero, dahil ang kanyang kapatid ay kaklase ko, at matalik na kaibigan. Erwan finds a way para magkakilala kami ng kuya niya. Noong nagkita kami ni Zero ay ayos naman, but he can't hide that aura, that every girl drools for him. Hindi naman nakakapagtaka, dahil gwapo naman talaga si Zero. Taong bar o club si Zero, manganginom kumbaga. Pero simula noong naging kami, ay hindi na siya pumupuntang bar, hindi na rin siya ng babae. Noon kasi ikinwento sa akin ni Erwan, na ang kuya niya daw ang notorious na playboy sa kanilang dalawa na magkapatid. Hindi rin daw nagseseryoso sa isang babae. Pero noong naging kami nag-iba na siya, he avoid going to bars or clubs. Dami niyang binitawan noong naging kami, at masaya naman ako doon. Mommy, tawag ko sa aking ina pagkapasok ko ng bahay. Bakit ngayon ka lang Gemela? Anong oras na, ganyan ba umuuwi ang desinteng babae? Nararamdaman ko ang galit sa boses ng aking ina. Nakaramdam ako ng takot dahil sa boses niya. Hindi ako pinapayagan na magnobyo dahil sa edad ko. I'm 19 years old at first year college pa lang. Mahigpit din ang pamilya ko, dahil dalawa kaming babae ni ate. May ginawa kaming project kina Jessa, kaya nagabihan ako. I forced not to stutter. Hindi ko din sinabi ang totoo, dahil kapag nalaman nila, ay tiyak na paghihiwalayin kami ni Zero. Nakita ko ang pagbaba ni ate galing sa itaas, at ngayon nasa likod na siya ni mommy. She whispered something on my mom's ear, the reason why my mom gave me a deathly glare. Iniirapan naman ako ni ate, habang may binubulong ito kay mommy. Lumapit sa akin si mommy, at nagulat ako nang maramdaman ang kanyang kamay sa aking pisngi. Don't try to lie on me Gemela. Madami akong tainga at mata sa labas, makipaghiwalay ka na dyan sa karelasyon mo dahil kung hindi, hindi lang sampal ang igagawad ko sa'yo. Sigaw sa akin ni mommy, at pumasok sa loob ng kwarto nila ni daddy. Masakit ang kanyang sampal, nararamdaman ko pa rin ang kanyang kamay na nasa pisngi ko pa. Hinaplos ko iyon at naramdaman ko ang pagtulo ng aking luha. Iyan kasi kala mo ha, si Zero pa talaga ha. Ayan karma dahil mang-aagaw ka. Sabi ni ate at bumalik sa taas. Umiiyak na pumunta ako sa taas, at pumasok sa loob ng kwarto ko. I wiped my face and fixed my hair. I took a half bath and changed my uniform into my pajamas. Hinablot ko sa gilid ng aking kama ang aking bag, at kinuha ang aking cellphone. I text Zero about what happened earlier. From, Zero. Are you okay baby? Did she hurt you? Zero. Hindi naman, sinabihan lang. Next time kailangan mag-ingat na talaga tayo. From, Zero. Okay baby, sa susunod hindi na tayo magkikita sa school mo. About what happened to us earlier, still in pain. Nakaramdam ako ng hiya dahil sa sinabi niya. I gave him my that I preserved for 19 years. Gusto ko ang lalaking mamahalin at makakasama ko habang buhay, ang makakakuha nun at si Zero iyon. We did it inside his office, there's a little room that he can sleep whenever he is tired. To be honest I'm still in pain, hindi pala biro ang marupok kung pero hindi ko naman iyon pinagsisihan, binigay ko iyon ng buo. To Zero, yeah, masakit pa rin. But it's okay I can handle it. Ilang minuto pa ang hinintay ko bago makareply si Zero. From Zero, we'll do it next time, Hidang. Good night na, I'm going to sleep. Tomorrow is another day for us, sana hindi na tayo mabuking ng pamilya mo. Napangiti ako sa kanyang text, may next time pa kaya. Kung mahuhuli kami baka wala na talaga, magpapalit na naman ako ng school, kapag nalaman ni mommy nakikipagkita pa ako kay Zero. Kapag hindi mahuli, ewan.
The next day I woke up early and do my routine. Bumababa ako para makakain agad, napatingin sa akin ang aking pamilya. Inirapan ako ni ate at nagsalin na ng pagkain. Umupo naman ako sa kanyang gilid, at nagsalin na rin ng pagkain. Ano itong nalaman ko sa kapatid mo, na may kalandian ka raw sa school mo, Gemella? Agad na bungad ni Daddy, hindi pa ako nakapagsubo ng pagkain. Hindi naman ako naglalandidad, mahinahon kong sabi. Hindi daw, kahit bulong iyon narinig ko pa rin ang sabi ni ate. Tumango-tango si Daddy sa sagot ko, kumain naman ako ng pagkain. Hindi ko talaga alam kung bakit ako sinusumbong ni ate, noong siya ang nagkaroon ng nobyo, ay hindi ko naman ginagawa sa kanya iyon. Ako pa ang gumagawa ng dahilan para magkita sila ng nobyo niya dati, tapos ngayon nilalaglag niya ako sa magulang namin. Paalala ko lang sa iyo, Gemella. Kapag ikaw nabuntis ng maaga, humanap ka na ng matutulugan mo, dahil paaalisin talaga kita dito sa bahay. Banta ni Mommy habang kumakain kami. Natigil naman ako dahil doon. May nangyari sa amin ni Zero kagabi, hindi siya gumamit ng proteksyon. Para akong binuhusan ng tubig, sana walang mabuo. Tipid na tumungo ako sa banta ni Mommy sa akin. Pagkatapos naming kumain, ay pumasok na ako sa school kasama si ate. Habang nasa loob kami ng sasakyan, ay inirapan niya lang ako at tinatarayan. Hindi ko na talaga kilala si ate ngayon. Jam. My gosh. Tumawag sa amin si Donna kahapon, at tinanong kung saan ka, sinabi ko naman ang totoo na sumama ka kay Zero. Ikaw naman kasi hindi ka nagsabi sa amin na magkikita kayo. Jessa said when I entered inside our room. I smiled at her, okay lang, at least di ka mapupunta sa kasamaan, dahil hindi ka nagsinungaling. Biro ko pa. Ayaw ko nang balikan pa iyon, nararamdaman ko lang ulit ang kamay ni Mommy sa pisngi ko, kapag inaalala ko iyon. Tumawa si Jessa sa sinabi ko, dinaluhan naman kami ni Lian, isa ko pang kaibigan. Sinabi niya rin na tumawag din sa kanya si ate kahapon, at hindi rin siya nakapagsinungaling dahil sa sinabi ni Jessa. Okay lang naman ako, sampal lang natamo ko. Natapos ang klase namin nagpaalam ako kina Jessa at Lian. Sinabihan ko na rin sila na magkikita kami ni Zero, at pagtakpan nila ako ngayon. Wala namang problema sa kanila, at pumayag naman sila, looked around our campus, at baka may galami na naman si ate at mommy. I run fast as I can. When I arrived in our school gate, I text Zero. The Zero, where are you? I waited a minute before Zero replied on my text. From Zero, in a cafe malapit sa school nyo. Pagkatapos kong binasa at naglinga-linga ulit ako, bago ako naglakad papuntang cafe na iyon. When I arrived inside the cafe, I look for Zero's spot. Nakita ko naman siya dahil tinaas niya ang kanyang kamay. Nakangiti akong pumunta sa gawi niya, pagkarating ay pinatakan niya ng halik ang aking noo. You okay? He asked and sipped on his coffee. He offered me his coffee that he bought. He knows my favorite though. Kinuha ko naman iyon, at ininom bago ako magsalita. Yeah, I'm okay. Medyo busy lang sa school. Ani ko. Kinuha ko ang cookies na in-order din niya. Kinain ko iyon, habang siya naman ay nagkukwento sa mga ginawa niya kanina. Naubos ko ang cookies, pero parang bitin pa rin sa akin. I pleased him to buy me 3 pieces. Natawa ako nang tumayo siya at nag-order. Ngayon ko lang namalayan ang kanyang suot. He's wearing black plain polo, and jeans paired with famous brand rubber shoes. Here's your order, baby girl. Sabay lapag ng 5 cookies sa mesa. Agad na lumabas ang heart sa aking mata dahil doon, binuksan ko ang isa at agad kinain. Sobrang sarap talaga nito, legit 100%. Lumabas kami ni Zero sa loob ng cafe, habang ako ay enjoy sa aking kinakain. He held my hand at inalalayan ako papasok ng kanyang magarang sasakyan. What do you want to eat? Hindi naman nakakabusog ang cookies na iyan, Jam. Aniya at binuhay ang sasakyan. Iyong niluto mo nung isang araw ang sarap nun. Maligayang sambit ko. Okay baby, if that's what you want. He said and kissed my lips. Nagtungo kami sa kondo niya. I am silently eating, while he's holding my hands.
Sinubukan kong kunin iyon, dahil babalatan ko ang pangatlong cookies na kakainin ko. He held my hand tighter, instead he took the cookies and he opened it for me. Hold it, aniya nang makarating kami sa tapat ng condo unit niya. Ibinigay ang kanyang phone, kinuha ko iyon, at nilagay sa aking bulsa. Pagkabukas ay pumasok kami, umupo ako sa sofa at kinuha ang aking sapatos para makahiga. Siya naman ay pumunta ng kitchen para magluto. Naamoy ko ang kanyang niluto, kaya tumayo ako pumunta malapit sa kanya. Hinigit niya ako at hinagkan patalikod. He kissed my shoulder up to my neck, nakaramdam naman ako ng kilati dahil doon. Wow, sarap naman nito. Ani ko at inamoy-amoy pa ang kanyang niluto. Dahan-dahan baby, baka mabulunan ka. Paalala niya habang sumusubo ako ng kanin. He even wiped my face because of what I'm doing. Matapos kong kumain ay umupo ako balik sa sofa, hinihimas-himas ko ang aking tiyan dahil sa kabusugan. Kapag nandito talaga ako sa kondo niya, feeling ko lulubo ako, dahil sa sarap ng pagkakaluto niya. Busog na busog ha, sabi ni Zero at tumabi sa akin. Diniin niya ang kanyang ulo sa akin leeg, at inamoy-amoy iyon. Hindi na ako nagpahatid kay Zero ngayon, dahil na rin sa galami ni Mommy at makita pa ako. 2 sampal na ang matatamo ko galing sa kanya. Ayaw kong maputol ang koneksyon ko kay Zero dahil mahal ko siya, sa kanya ko pa iyon nararamdaman, kaysa kay Mommy at Daddy. Naghihintay ako ng taxi pa uwi, nang maramdaman kong may nagva-vibrate sa aking legs. Kinapa ko iyon, at nakita ang cellphone ni Zero. Shocks, nakalimutan ko palang ibigay sa kanya. Unregistered ang tumatawag sa kanya, bumalik ako ng kanyang kondo, para maibalik ang kanyang phone dahil may tumatawag. Isa pang ring at sinagot ko na iyon. Thanks God Zero, sinagot mo din, nasa labas na ako ng kondo mo. I'm ready for tonight, wala na ba dyan ang girlfriend mo? Sabi ng sa kabilang linya. Nang inag ang kamay ko dahil sa aking narinig. I felt stiff because of the girl said. Hindi ako nakapagsalita dahil doon, sunod-sunod din ang pagtakas ng butil sa aking mata. Hey Zero, are you still there? OMG, you opened na. Sabay tili ng babae at naputol ang tawag. Nagmadali akong pumasok sa building. Akala ko ako lang. Akala ko wala ng ibang babae. Akala ko nag-iba na siya. Akala ko ako lang, playboy, always a playboy. Nakarating ako ng condo unit niya, I entered his password. Pagbukas noon ay bumungad sa akin si Zero na nakatalikod, habang nakikipaghalikan sa isang babae. Tumingin sa akin ang babae dahil nakita niya ako, hinaplos-haplos o niroromansa niya ang likod ni Zero, at pinapakita ang kanilang ginagawa. Nalaglag mula sa aking kamay ang cellphone na hawak-hawak ko, tumakbo ako pababa doon, hanggang sa makasakay ako ng taxi. Humagulgul ako sa sakit ng naramdaman ko. Masaya pa ako nung umalis ako doon sa kondo niya, ang hindi ko alam ay pagkaalis ko, ay may milagro na palang magaganap. Ina mo Zero, makipagtukaan ka dyan sa babae mo. Nakauwi ako ng bahay walang bumungad sa akin, pumasok ako ng silid ko at doon binuhos ang lahat ng sakit na nararamdaman ko, ina naman. Akala ko totoo lahat ng pinapakita niya. Nakakangina. The Zero, break na tayo. I texted him and shut down my phone. Hindi muna ako gagamit ng cellphone, hanggang sa makaya ko na siyang harapin. Binigay ko lahat tapos ganito lang. Iba pala ang gusto niyang putahe tuwing gabi. At talagang doon pa mismo sa kondo niya. Impit akong sumigaw, at hinampas-hampas ang aking unan. Simula ngayon hindi mo na ako makikita, loko ka. Sumunod na mga linggo ay hindi ako pumasok, dinahilan ko na lang na masama ang aking pakiramdam. Totoo naman talaga, nitong mga nakaraang linggo nakaramdam ako ng hilo at pagsusuka. Lumabas ako ng kwarto ko dahil tinawag ako ni Mommy. Nakaramdam ako ng takot, lahat ng nararamdaman ko ay sintomas ng pagbubuntis. Babae ako at alam ko iyon dahil med student ako. Ilang linggo ka nang hindi pumapasok, Gemela. Gusto mo na bang hindi pumasok? Sayang ang tuition na binabayad namin sayo. Sabi ni Mommy habang nakaupo sa upuan. Nakalanghap ako ng hindi kaaya-ayang amoy, at nakaramdam ako ng pag-ikot ng aking tiyan. Dali-dali akong pumuntang lababo at samuka ng puro laway.
Parang lahat ng sa loob ko ay masusuka ko na. May nangingilid ding luha sa aking mata dahil sa pagsusuka. Gemela, buntis ka ba? Sigaw ni ate, hinampos pa nito ang mesa kaya napatalon ako. I wiped my face using the tissue beside our sink. Lumapit si mommy sakin, at agad akong napa-array sa mag-asawang sampal na iginawad niya sakin. Buntis ka, sigaw niya sa akin. Lamandes ang luha sa aking pisngi. Hindi ko po alam mommy. Naiiyak kong sabi. Donna, pack her things. Walang matitira kahit isa, sigaw niya sa kapatid na ginawa naman ni Donna. Lumapit siya sa aking tainga, wala akong anak na desgrasyada. Sayang ang pagpapalaki ko sa iyo Gemela. Sayang pinambayad ko sa tuition mo. Sayang lahat, sinabi ko na naiwanan mo iyang nilalandi mo, pero hindi ka talaga nakinig. Kaya ayan, face this problem. Lumabas ka sa pamamahay ko, at sumama ka doon sa nobyo mo. Galit na sabi ni mommy, at hinigit pa ang buhok ko. Hinawakan ni mommy ang buhok ko, at hinagis ako palabas ng bahay. Mabuti na lang at gabi wala ng tao sa labas. Sunod na hinagis ni mommy ang 3 malita, at isang bag sa labas, nakangisi naman si Donna sa likod ni mommy. Huwag ka nang bumalik dito, wala ka ng pamilya Gemela. Sigaw niya at padabog na sinara ang pinto. Wala si daddy, kung nandito siya baka nakatikim din ako sa kanya. Lumalandas ang luha sa aking mata, habang kinuha ko ang bag. May pera pa ako dito galing sa ipon ko, siguro makakaya naman akong buhayin ito. Lumabas ako ng village namin, nakakatakot din dahil madilim na ang daan. God help me. Naglalakad ako nang nakaramdam ako ng hilo, umiikot ang paningin ko. Umupo muna ako sa gilid ng kalsada, at sinubukang bumalik sa dati ang aking paningin. Ngunit hindi ko nagawa, hanggang sa tuluyan na akong nawala ng malay. Gemela my dear, sabi ni Mommy Lourdes sabay halik sakin. It's been 5 years since I left Philippines, left my family and left him. Mommy Lourdes is the one who helped me, siya ang nakakakita sa akin sa daan, noong nawalan ako ng malay. Dinala niya ako sa hospital, at doon nga nakumpirma na buntis ako. Dinala niya ako dito sa Australia, dahil sinabi ko sa kanya ang pinagdaanan ko, bago niya ako natagpuan. Naawa siya sa akin, binihisan niya ako, pinaaral ulit hanggang sa nakakaya ko ng mamuhay. But I'm not gonna leave this woman who treats me like a family, hindi ko siya pababayaan. Mommy, nice to see you again. How was Thailand? Nakangiti kong tanong sa kanya. She sipped on her tea, before saying anything. It's nice but it is also hot like our country. Aniya sabay halakhak. Mamita, sabay kaming napalingon ni mommy, dahil sa hiyaw na narinig namin. Tumakbo ang 2 kong anak papunta sa gawin namin. Agad nilang niyakap si mommy, sabik na silang makita si mommy, miss na rin nila ito, dahil 2 linggo na nilang hinahanap sa akin si mommy. May business trip siyang ginawa sa Thailand, inako ko nga nung una, pero hindi niya ako pinayagan, dahil wala raw may mag-aalaga ng mga anak ko. Where's Cronus? Tanong ko sa 2. Here mom, cool na sabi ni Cronus. Agad siyang inalalayan ng 2 niyang kapatid. I was smiling, while Elliot and Elian helping Cronus. Ipinanganak kong hindi nakakakita si Cronus, I'm blaming myself that time until now. Nagkakomplikasyon daw noong nagbubuntis ako dahil sa stress, nahu-homesick rin ako noong dumating ako rito sa Australia. Sising-sisi ako sa sarili ko, dahil sakin ay naghihirap si Cronus. Noong nalaman ko iyon ay parang gumuho ang mundo ko, umiyak ako ng umiyak ng mga araw na yon. Wala rin akong makakapitan dahil wala ang aking pamilya, mabuti na lang ay pinagsabihan ako ni mommy. Pinaintindi niya sa akin lahat, siguro ay bata pa talaga ako noong panahon na iyon, kaya napaka-immature ko. You okay Cronus? I heard Elliot asked. Yes kuya, I'm okay. Sagot naman ni Cronus sa kapatid. Nakarating si Cronus sa gawin namin, ay agad siyang niyakap ni mommy. She kissed my son's cheeks, and she even tickled them. Nagtawanan naman sila, habang naglalaro kasama ni mommy. My biological mom and Mommy Lourdes has the same age, kaya napamahal na din ako kay Mommy Lourdes. Tumayo ako sa pagkakaupo, para kuhanan sila ng pagkain.
Kumuha ako ng sandwich na ginawa ng mga Pilipinong kasambahay dito. Nilagay ko sa plate at dinala pabalik sa sala. Are my boys okay? I asked them. Yes, mommy, sabad ni Elliot. Sa kanilang tatlo si Elliot ang una kong pinanganak, sunod si Ellen at panghuli si Cronus. Noong una akala ko isa lang ang magiging anak ko, dahil nakumpirma na sa Pilipinas pa lang ay buntis na ako. Kinalaunan nang pumunta na ako dito at nagpa-ultrasound, doon nakita na 3 pala. Nagulat ako noong nalaman ko iyon, isang beses lang namin ginawa iyon ni Zero, pero 3 na agad. Boys, mamita needs to rest. Okay, tumango naman ang 3 sa sinabi ko, habang ngumunguya ng pagkain. Tumayo si mommy, inalalayan siya ng kanyang mga kasambahay at dinala sa silid niya. Tinuon ko naman ang tingin ko sa 3 kumakain ng sandwich. Parang kailan lang ang liliit pa nila, ngayon 4 years old na. Mommy, ayoko na, sabi ni Ellen at binigay sa akin ang sandwich na kaunti na lang. Yes, marunong silang magtagalog. Napapalibutan sila ng nagtatagalog dito sa bahay, at ang mga nagbabantay din sa kanila ay puro Pilipino, kaya natutunan na nilang 3 ang Managalog. Medyo baluktot lamang ang iba, pero at least alam nila ang sarili nilang wika. I grabbed the sandwich on Ellen's hand and I eat it. Umalis si Ellen sa harap ko at kinuha ang iPod na malapit sa TV namin. Sa kanilang lahat si Ellen yung mahilig mag-discover ng bagong bagay, always din siyang nanonood ng mga palabas na ahead sa kanyang edad. Kung pagsasamahin silang 3, halos magkamukha talaga sila, may palatandaan naman para makilala sila. Si Ellen may nunal na maliit malapit sa kanyang leeg, na wala ang mga kapatid. Si Elliot naman ay may nunal sa kanyang noo na maliit din. Cronus walang nunal sa mukha o sa leeg. I'm done, mommy. Ani ni Cronus at tinaas pa ang kanyang kamay. I smiled at them, while they are watching movies on the iPod. Mabuti na lang at hindi sila nag-aaway sa papanoorin nila. The next day ay papasok na sila sa school. I woke up early para maasikaso sila, kahit na may kanya-kanya silang tagabantay, hindi pa rin ako nawawala sa tabi nila. Sila na lang ang mayroon ako, kaya hanggat kaya ko silang aalagaan ko sila. My baby's time to wake up. Bulong ko isa-isa sa kanila, at hinalikan sila sa pisngi. Good morning, mommy, I have a dream last night, Elliot said in a raspy voice. Kinuha ko siya sa pagkakaupo, at pinaupo sa kandungan ko. I kissed his neck, and I asked him what about his dream. May daddy po ba kami? Nabigla ako sa tinanong ni Elliot. Yes you have, why baby? I asked him. Kinusot niya ang kanyang mata at tumingin sa akin. Noong mga nakaraang linggo pa hinahanap sa akin ni Elliot ang daddy nila. Wala akong masabi kung hindi ay busy sa trabaho o di kaya ay alibay. Because I dreamt about that he helps me from the monster, who wants to eat me. He punched it using his hand, and he hugs me mommy. But he has no face. Malungkot na kwento ni Elliot sa akin. Ginulo ko ang buhok niya, at hinalikan ko siya sa pisngi. Habang nagpapahalik pa sila ay halikan ko na, kapag lumaki na ang mga ito mahihiya na. Baby, mommy has a story why we need to avoid daddy. You can't understand it right now, because you are still young, but soon mommy will tell you everything. Is that okay? Walang emosyon ang mukha ni Elliot, at nakikita ko sa kanya si Zero. Halos lahat nakuha nila kay Zero, puwera sa mata na sa akin nila nakuha. Hindi sumagot si Elliot sa sinabi ko, at tumayo siya sa pagkakandong sa akin. Bumababa sa kama at pumunta sa CR. Masayahing bata si Elliot, pero kapag siya ang nagseseryoso, ay nakikita ko talaga si Zero. Hinayaan ko na lang muna si Elliot, ginhising ko naman ang 2 pa habang natutulog. Cronus, Ellen, wake up, may pasok kayo ngayon. Ani ko at sinakop sila ng 2 kong kamay. Mabigat na sila at matatangkad na din. Morning mommy, bati nilang 2 habang kinukusot ang mata. Morning din babies, tara naligaw na tayo. May pasok kayo ngayon. Tumayo sila sa sinabi ko. Kinuha ko si Cronus, at hinawakan ang kanyang 2 kamay. Pumasok kami sa loob ng comfort room, at nakita kong umiiyak si Elliot sa loob. He wiped his tears using his small hands,
hindi naman siya nakita ng dalawa, kaya hindi nagtanong. Hinuberan ko na silang tatlo at pinaliguan. Umupo ang tatlo sa hapag, at kitang-kita sa galaw ni Elliot na wala siyang gana. He really wanted to meet his father. Paano kung hindi siya tanggapin ni Zero? Paano kung pagtabuyan siya? Paano kung may pamilya na iyon ngayon, at may anak na rin? E di masasaktan ang anak ko, at ayaw kong nangyari iyon. Are you okay, Elliot? Tanong ni Mommy sa kanya, napansin din ni Mommy ang walang ganang si Elliot. I'm okay, Mamita, walang emosyong sabi ni Elliot. Napansin rin iyon ng kanyang dalawang kapatid, kaya nagtanong din sa kanya. Tangulang ang tugon niya, habang nilalaro ang kutsara sa kanin na nasa harap niya. Elliot, you're not okay, ano ba ang gusto mo? You want anything? Mamita will give you. Offer ng mamita niya sa kanya. May pagkama-attitude din itong si Elliot kapag ako napuno sa ugali niya. Elliot, pag-alit kong tawag sa kanya. Tinignan niya ako ng masama, at sabay hampas ng kutsara sa plato niya, naglikha iyon ng malakas na tunog, kaya napasigaw ang maid sa ginawa ni Elliot. Si Mommy ay napahawak din sa kanyang dibdib, dahil sa pagkagulat sa inaasta ni Elliot. I want daddy. Sigaw niya at tumakbo papuntang ikalawang palapag ng bahay. Tinignan ko ang dalawa na nakatingin sa akin. Cronus was clueless what's going on, so he asked question what happened. Wala akong masagot sa kanya. I remained silent. Naramdaman ko ang butil na lamandes sa aking mata, hindi ba ako sapat sa kanila? Binuhos ko lahat ng pagmamahal at pag-aalaga ko. Bakit kailangan pa nilang hanapin si Zero? Mom, we want to meet our daddy. Sabi ni Alien. Tumingin ako kay Mommy na nakatingin sa akin. Nanghihingi ako sa kanya ng senyales, kung uuwi na kami sa Pilipinas o hindi. Si Mommy ang isa sa rason kung bakit ayaw kong umuwi ng Pilipinas. Ayaw kong mawalay sa kanya at magkalayo kami. Ngumiti si Mommy sabay tango niya sa akin, pilit akong ngumiti at tumango rin sa kanya. Tinignan ko ang dalawa kong anak na natira dito sa hapag. If that's what you all want, sige. Sabi ko at tumayo para mapuntahan si Elliot. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan ng kanilang silid. Natagpuan ko si Elliot doon na humikbi habang nakahiga, nakapulupot ang kumot sa kanyang katawan, pero tanaw ko pa rin ang kanyang mukha. Nilapitan ko siya at hinaplos ang kanyang buhok. Tumingin siya sa akin at agad akong hinagkan. Sorry Mommy, sorry for my bad attitude. Sorry po, hindi ko na ulit gagawin yun. He said while crying. I hugged him back, and kissed his forehead. Gusto mo talagang makita ang daddy mo. Kahit ayaw ko, gagawin ko iyon para hindi maulit ang nangyari kanina. Ayaw ko na dadating sa punto na mag-aaway-away pa kami, dahil sa kagustuhan nilang makita ang kanilang ama. Opo Mommy, pero kung ayaw niyo po, hindi na lang, basta huwag po kayong umiyak. Sabay haplos niya sa aking pisngi. Elliot, alam kong bata ka pa, at hindi mo pa naiintindihan ang lahat. Bumuga ako ng hangin bago ulit nagsalita. The reason why we need to avoid daddy, because she hurt me before. Your daddy is my first ever love. I'm scared too, baka kapag nakita niyo siya, iiwan niyo ako. Hindi ko mapigilan ang mapahikbi sa mga huli kong sinabi. Ayaw kong iwan ako ng mga anak ko, at sumama sila sa ama nila. They are now my source of strength, source of happiness, and the reason why I want to live long. Baka kapag pinagkita ko sila, ay ako na iyong iiwan nila, baka magalit pa sila sa akin, at isumbat nila lahat kung bakit ko sila inilayo sa daddy nila. No Mommy, hindi kita iiwan. I promise you that. Malambing na sabi ni Elliot. Me too Mom. Ako rin. Napalingon kami ni Elliot sa dalawang nagsalita. Lumapit sila sa amin at nakisali din sa yakapan namin ni Elliot. Hindi ko mapigilan ang hindi umiyak. I really love them very much. Ikakamatay ko kung isa sa kanila ang mawala sa akin. I love you babies. Ani ko habang niyayakap sila na nakapikit. Ngayong araw ang kinatatakutan ko. Ngayong araw na kami babalik ng Pilipinas. Babalikan ko ang lugar kung saan ako nasaktan ng husto, pinagtabuyan ako ng pamilya ko, nilaglag ako ni ate kina Mommy, at ang boyfriend kung sinaktan ako. Kahit ayaw ko nang bumalik sa Pilipinas, ay gagawin ko para sa mga anak ko. Excited na bumaba ang dalawa,
habang si Cronus naman ay nakahawak sa lelayan ng damit ko. Hinawakan ko ang kamay niya, at binuhat na lang, kahit na mabigat kakayanin, dahil sa kondisyon ni Cronus, na ako naman ang may kasalanan. 4 kaming umuwi, hindi sumama si Mommy, dahil may trabaho pa daw siya. Baka sa mga susunod na buwan na lang siya susunod dito. Kinuhanan kami ni Mommy ng isang kondo, dahil hindi pa naayos ang bahay niya dito sa Manila. Wala siyang anak at asawa, kaya hulog daw ako ng langit kahit papano, ay naranasan niya maging ina. Nagpapasalamat din ako sa kanya, dahil kung wala siya hindi ko alam kung ano na ako ngayon, ano na kami ng mga anak ko. Careful boys. Paalala ko nang kinukuha na nila ang malita namin. Si Cronus naman ay nakahawak sa aking damit, habang ang dalawa ay excited nang makuha ang malita, para makapunta na ng bahay. Mommy, I'm scared. Dinig kong sabi ni Cronus sa gilid ko. Hinaplos ko ang kanyang pisngi at ginulo ang buhok. Sorry Cronus, sorry. Don't be baby, kukuhanin lang natin ang malita tapos uuwi na tayo. Tangulang ang tugon sa akin ni Cronus. Binalik ko ang tingin ko sa dalawa, na hinihintay ang isa pa naming malita. Nag-uunahan pa ang dalawa, kung sino ang kukuha. Nagulat ako nang tinulak ni Alien si Elliot kaya natamba. Mabilis ang galaw ko, agad na tumakbo sa dalawa. At nagmamadali na awatin sila na nag-aaway. What happened here? Napatingin ang dalawa nang marinig nila ang tinig ko. Tinulungan kong makatayo si Elliot, at kinuha ang malita namin. Anong sabi ko dati sa inyo? Di ba bawal ang mag-away dahil magkakapatid kayo? Hindi ko mapigilan ang magalit dahil sa inaasta nila. Hindi ko gusto na mag-away sila, maglaglagan sila sa isa't isa, kagaya ng ginagawa sa akin dati noon. Si Alien Mommy. Ani Elliot habang pinapagpag ang kanyang kamay. Sino ba ang nauna? Sabi ko ako na dahil kaya ko ayaw mo naman kaya ayan. Sabi naman ni Alien. Napapikit ako ng mariin, at pinigilan ang aking sarili na hindi sila pag-alitan. Lalo na't nasa pampublikong lugar kami ngayon. Napapikit ako ng mariin, bago bumuga ng hangin at hinarap silang dalawa. Last na to Elliot, Alien. Kapag nakita ko pa kayong nag-aaway, balik tayong Australia, at hinding-hindi na tayo babalik dito. Mariin kong sabi. Tumingin sila sa isa't isa, ang mga mata nila ay puro galit. Kitang-kita sa kanilang dalawa ang pagkakahawig ni Zero. Bumilang ako ng isa, doon ay kaagad silang naalarma, at naghingi ng sorry si Alien sa kuya niya. Napangiti ako nang hinigit ni Elliot si Alien para may akap. Let's go na babies. Ani ko at naglakad kami sa gawi ni Cronus. Ngunit pagtingin ko sa gawi ng pinag-iwanan ko kay Cronus, ay bumilis ang tibok ng puso ko nang wala na siya doon. Bumalot ang takot sa buong katawan ko. Hindi pa naman sanay si Cronus sa bagong paligid, malamang umiiyak na iyon ngayon. Nilingalinga ko ang spot na kung saan siya naroon kanina. Naalarma na ako, madali kong sinabihan ang dalawa na hahanapin ko ang kapatid nila. Palihim akong napamura sa kaba ng naramdaman ko. Elliot, Alien huwag mag-away. Hahanapin ko si Cronus maliwanag. Huwag na huwag kayong aalis dito. Okay. Kapag may lalapit sa inyo, huwag niyong pansinin, okay. Paalala ko at ginulo ang kanilang buhok. Kaya ko naman silang tatlo, noong nasa Australia kami kapag lumalabas kami ng mall, ay nakakasama ko naman sila at walang nawawala. Kaya hindi ako nagpasama ng katulong, dahil alam ko sa sarili ko na kaya ko ang mga anak ko. Pero ngayon si Cronus nawawala, natatakot ako dahil hindi pa naman siya nakakakita. God, Cronus. Hinanap ko si Cronus sa buong airport, nagtanong-tanong din ako sa mga tao kung nakita nila ang anak ko. Hinanap ko siya nang hinanap hanggang sa narinig ko ang boses niya, alam ko ang boses ng anak ko. Sa hindi kalayuan nakita ko siyang nakatalikod, at may kasama na kinakausap, nagmadali akong tumakbo sa gawi na iyon. Talaga po madami kayong toys. Cronus anak. Pagkaharap niya ay agad ko siyang hinagkan. Umiiyak na niyayakap ko ang aking anak, natatakot ako baka mawala siya ulit sa akin. Humiwalay ako at hinaplos ang kanyang mukha, may hinahawakan din siyang laruan na eroplano sa kanyang kamay. Umiiyak ako at hinagkan siya ulit, hinding-hindi ko talaga mapapatawad ang sarili ko, kung ano man ang mangyayari sa mga anak ko. Gemella, napatingala ako sa tinig na narinig ko.
I stiff when the moment I saw the man who called my name. It's Erwan, Zero brother. Erwan, ikaw ba ang nakakita sa anak ko? Tanong ko sa kanya, sabay karga kay Cronus na walang alam sa paligid. Mabuti na lang at si Erwan ang nakakita sa kanya, hindi masasamang loob. Mabilis pa namang mahulog sa bitag si Cronus, dahil hindi niya alam ang nasa paligid niya. Nalilito si Erwan, hindi niya alam kung ano ang sasabihan niya. Tinuro niya rin si Cronus, at nahihirapan pang magsalita. Anak mo, aniya na hindi makapaniwala. Ngumiti ako at tumango sa kanyang tinanong. Salamat pala, sa susunod na lang tayo mag-usap, may naghihintay pa sa akin. Ani ko at akmang aalis na, pero hinawakan niya ang kamay ko, kaya napatingin ulit ako sa kanya. Kay Kuya, tanong niyang nakatingin kay Cronus. He looks like Kuya Zero when he was young. Si Kuya lang rin ang boyfriend mo dati, ako pa nga ang dahilan kung bakit naging kayo. Aniya na hindi pa rin makapaniwala. Nang inag ang bibig ko, ayaw kong sabihin sa kanya ang totoo, pero mas ayaw kong isipin niya na madumi akong babae na nagpabuntis ako sa iba. Yes Erwan, mariin akong napapikit. But please don't tell Zero about this. Ako ang sasabi sa kanya. Please Erwan, please. I said begging. Nakikita ko sa mukha ni Erwan, na hindi siya sumasang-ayon sa sinabi ko, pero sa huli ay tumango lang siya. Nagpasalamat ako sa kanya, at agad na binalikan ang dalawa ko pang anak na nag-iintay sa akin. Naabutan ko silang nakaupo sa sahig ng airport at nakatulala. Una akong nakita ni Elliot, napasigaw siya ng mommy, at tumakbo papunta sa amin. Si Elian naman ay hindi umalis sa pwesto niya. Lumapit kaming tatlo kay Elian, at sinakop silang tatlo. I can't live without these boys beside me. Hindi ko kaya mawala sila sakin. Isa-isa ko silang hinalikan sa ulo, at tuluyan na kaming umalis doon sa airport. Sumakay kami sa isang magarang van na kay Mommy Lourdes, pinasundo niya kami. Nagkukwentuhan ang mga anak ko, tungkol sa nangyari kanina. Namangha naman ang dalawa, dahil sa hawak na laruan ni Cronus, na binigay ni Erwan kanina na kapatid ng daddy nila. Habang nasa daan kami kinuwento ni Cronus, kung papaano siya napunta kay Erwan. Hinanap niya daw ako at hindi niya alam kung saan na siya, hanggang sa nabangga niya si Erwan. Tinanong siya ni Erwan kung ano ang magulang niya, ay sinagot niya ang palayaw kong Jam. Hindi niya sinabi ang totoo kong pangalan, kaya pala ganun na lang ang reaksyon ni Erwan kanina. Ang pamilya ko, kaibigan ko at si Zero lang ang tumatawag na Jam sakin, Jam ang pinalayaw sa akin ni mami ko, dahil Gemela ang totoo kong pangalan. Hindi din daw niya sinabi kay Erwan, na hindi siya nakakakita, sinagot niya lang daw ang mga tanong ng lalaki, bago ko siya nakita. Ma'am nandito na tayo, sabi ng driver. Lumabas kami sa loob ng sasakyan, agad naman kaming tinulungan ng mga staff ng building ng kondo. Pagkabigay sa akin ng susi ng kondo, agad kami nagtungo roon. Ang staff na rin ang magdadala ng malita, kaya ang tatlo na lang ang inasikaso ko. Habang nasa elevator kami narinig kong nagsalita si Elliot. Makikita na natin si Daddy. He excitedly said. The two other boys giggled because of excitement. Nakakaramdam ulit ako ng takot, paano kung hindi sila tanggapin? Paano kung may pamilya na yung daddy nila? Paano kung erase Jam? Think positive. This is for your children. Mommy, ano ba ang mukha ng daddy namin? Cronus asked while entering our condo. Siguro kamukha natin Cronus. Sabad ni Elliot. Napasapo ng ulo si Cronus, too bad, I can't see. Aniya kaya nangilid ang luha sa aking mga mata. Umupo ako sa sofa at pinaharap ko sila sa akin. Kinuwento ko sa kanila ang mukha ni Zero, para malaman nila at lalo ni Cronus. Noong nalaman ko na hindi nakakakita si Cronus, gusto kong ibigay ang mata ko sa kanya. But Cronus stopped me. Kapag daw ako naman ang mabubulag, walang mag-aalaga sa kanila. Mas okay na raw na siya na kaysa sa akin. I can't help but cry when I remember that day. Agad ko namang pinunasan ng luha ko, dahil nasa harap nila ako. Ayaw kong makikita nila akong mahina at talunan. Kaya sila nawala ng daddy dahil mahina ako, kaya nabulag si Cronus dahil talunan ako. Ako lahat ang may kasalanan. Ako. Kapag nahanap agad ni mommy ang daddy nyo, sasabihin ko agad sa inyo. Okay ba yun?
Tumango naman ang tatlo, at hindi matanggal sa kanilang mukha ang kanilang magagandang ngiti. As long as they are happy, I'm happy too. They are the most important persons in my life. Pinapasok ko sila sa kwarto at pinahinga. Malaki naman itong kondong kinuha ni Mommy para sa amin, at may isa ring katulong. Ayaw ko nang mangyari pa ang kanina, kaya mas okay na may kasama ako dito sa bahay, na may makakatulong sa akin. I opened my mails and I saw some offer from big companies for me. Dati gusto ko talaga ay maging isang doktor ng mga bata, pediatrician. But I can't pursue that anymore, when the moment I knew that I'm pregnant. The reason why I choose pediatrician, dahil gusto ko sa mga bata, malapit ako sa mga bata, lalo na ang mga sanggol, pero noong dumating na ang mga anak ko, hindi na kailangan, I have 3 babies, makukulit pa. Now I'm interior designer. Ibang-iba siya sa gusto ko, pero minahal ko naman iyon. Pinag-aralan ko at seneryoso ang kursong iyon, kahit na hindi iyon ang pinakagusto ko. Ngayon, madaming offer sa akin, dahil sa isang malaking firm ako nagtatrabaho sa Australia. While I'm scrolling from the mail offers, I saw a familiar logo. I bite my lips as I clicked it and read their mail. Kumukuha sila ng mga bagong interior designer, for their new building, na malapit lang sa tinitirhan namin ngayon. Lumaki ang mata ko nang malaman kung kaninong galing ang mail, from the company of Buena Vista. Buena Vista Corporation. I saw Zero Buena Vista name with his sign. Now I know why it looks familiar. Paano niya nalaman na interior designer ako? Ang alam niya dati sa akin na magiging doktor ako, at alam niya ang dahilan kung bakit. Paano niya ako napadalhan ng ganito? Is this all coincidence, right? May katagalan na rin ang offer nila sa akin, kaya nag-reply ako kung hiring pa ba sila. I'm doing this for my triplets, para makita nila si Zero, pagkatapos nun ay aalis na kami. Hinding-hindi na ako babalik dito. Napatingin ako sa phone ko dahil may tumatawag, it's an unknown number. Kumuha muna ako ng hangin at napahinga. Nanginginig ang kamay kung sinagot ang tawag. Is this Gemela Pelayo? Tanong ng lalaki sa kabilang linya. Yes, I'm Gemela. This is Erwan, mabuti na lang nakuha ko ang number mo. Where are you? I want to see Cronus again. Hindi ko sinabi kay kuya, dahil sinabi mo na ikaw na ang magsasabi, wala naman ako sa lugar kapag sinabi ko yun, pero Gemela magpakita ka na kay kuya. Nakahinga ako ng malalim na si Erwan iyon. Akala ko galing sa kampanya ni na Zero. Kumuha ako ng malalim na hininga bago nagsalita, i-text ko ang address namin later, basta huwag mong dalhin dito si Zero. Magpapakita ako para sa anak ko, they want to meet. They. It means twins ang anak niyo ni kuya. Medyo inilayo ko ang phone ko sa aking tainga, dahil sa sigaw ni Erwan. Your voice Erwan. Suwi ko sa kanya. Baka may makarinig at matuntun pa kami dito nang wala sa oras. Basta punta ka na lang dito. I said and ended our call. I immediately text him our address. I checked the time at hapunan na. Pinuntahan ko ang tatlo na busy kakanood ng cartoon sa iPod. Iniwan ko muna sila, dahil tutok na tutok ang kanilang mata sa iPod. I opened the television para may noise naman ang loob ng kondo. Sinabihan ko ang nag-iisang katulong dito sa bahay, na mag-grocery muna siya, para may makain kami bukas at ngayong araw. Sumunod naman siya, at kinuha ang pera sa akin bago umalis ng kondo. Mabait naman ang bagong katulong, mukhang alam na niya ang gagawin niya dito sa bahay. Bumalik ako sa ginagawa ko kanina. Habang nagre-reply ako sa mga mails, ay narinig ko ang tunog sa pinto. Nagtaka ako, bilis naman ni Myrna. Saan ba siya nag-grocery? Sa 7-Eleven. Nagtungo ako sa pinto, at pagbukas ko ay bumulaga si Erwan na may dala ng pagkain. Tiningnan ko ang kanyang likuran kung may kasama siyang iba pa, wala naman kaya mas nilawakan ko ang pinto para makapasok si Erwan. It's been 4 or 5 years since noong huli tayong nagkita Gemela. Saad niya habang papunta kaming sala. Pediatrician ka na siguro Gemela, tukso pa sa akin ni Erwan. I'm interior designer, kung hindi ako nabuntis siguro pediatrician na rin ako kagaya mo. Ani ko habang nililigpit sa misa ang mga ginawa ko kanina.
Nilapag niya ang mga pagkain na dala, at tumingin-tingin sa paligid. Hindi ko rin naabot ang pagiging pediatrician Gemella. Dad wants me to hold our company, so I changed course noong nag-second year at wala ka na nun. Nalungkot ako sa sinabi ni Erwan. Nakikita ko kay Erwan dati na persegido talaga siya bilang isang doktor, pero ayan company holder siya ngayon. Hindi naman masama ang pagiging company holder, magandang trabaho naman yun. Gusto pa namin dati na isang hospital lang kami, para kahit malayo kami ng kuya niya nandyan siya sakin. But, yeah, it changed a lot. Nasaan na ba ang anak ni kuya? Tinignan niya ang buong bahay. Gumawa ka na rin kaya ng sayo Erwan. Biro ko sa kanya, ang gwapong lalaki ni Erwan. Kahit sigurong babae ang magugustuhan niya ay swerte sa kanya. Kung hindi lang talaga naging kami ng kuya niya, baka siya ang naging boyfriend ko, pero hindi pwede. Little sister ang turing niya sa akin noong college kami, kaya nga niya ako nirito sa kuya niya. Darating din tayo dyan Gemella. He chuckled. Naku may kasintahan na siguro ito. Natawa ako sa sinabi niya. Nagpaalam na ako na pupunta sa taas, dahil nandoon ang tatlo ng mocker inig kami nang may nagsalita. Mommy si daddy na ba yan? Sabay kaming napatingin ni Erwan. Nakita ko ang paglaglag ng panga ni Erwan sa nakita niyang tatlong lalaki, na lahat halos magkamukha. Napatapik pa siya ng bibig, kita ang pagkagulat sa kanyang mukha. Triplets.